Sa puntong ito, balikan po natin ang ulat ni Patrick Gupo tungkol sa panukalang layong pagtibayin ng kaligtasan ng mga mag-aral sa buong bansa. Nasa linya on live mula mismo sa Senado si Patrick Gupo para sa 3 sa tanghali. Patrick? Yes, Greg, muli ngang binusisi ng Senado ang mga hakbang ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob at labas ng paaralan. Kasunod ito ng sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kabilang narito ang shooting incident sa Tacloban City at maging ang pagkalunod ng 2 student athletes at mga issue ng bullying. Pinag-usapan ng Senate Committee on Basic Education kasamang ilang kaugnay na komite ang mga panukalang lalong magpapatibay sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang School Safety Act, Anti-Bullying Act, Student Guidance Counseling, Internet Safety, Digital Literacy, responsabling paggamit ng social media at mga panukala para sa mas maayos sa proteksyon ng mga student athletes. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno. Layunin ng panukalang School Safety Act na palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kaya sa panukalang ito, pinalalakas po natin ang on- and off-campus security. Pinalalawak po natin ang paggamit ng CCTV at iba pang angkop na security measures. Pinatitibay po natin ang mga emergency response protocols. Pinalalakas po natin ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante at mga guro. Iginit din ni Senator Bam na hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng mga paaralan ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga bata. Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin. Sa pagdinig, inilahad din ng Department of Education ang mga hakbang nito upang labanan ang bullying at palakasin ang security sa mga paaralan. Kabilang dito ang pag-i-install ng mga CCTV, paghihigpit ng access control, pag-review sa implementation ng Anti-Bullying Act, pagpapalakas ng guidance at counseling services, paglikha ng Learners Telesafe Helpline, at mas malawak na pakikipag-ugnayan sa mga magulang. Inilahad din ng DepEd ang mga hakbang para sa digital safety ng mga mag-aaral. Kabilang dito ang pagbabawal sa paggamit ng mobile phones sa oras ng klase, pagtuturo ng digital literacy at responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI at pagpapatibay ng mga programang laban sa cyberbullying. Yung banning on social media, we are already discussing it, but for the meantime, what we have right now, which is also part of the DO6, Mr. Chair, is really the prohibition of the use of gadgets during class time or during the instructional time. Tinalakay rin sa pagdinig ang mga pinakahuling hakbang ng pamahalaan kaugnay ng shooting incident sa Tacloban City. Ayon sa DepEd, nagbalik na ang mga klase sa San Jose National High School noong July 6 habang nagpapatuloy ang pag-aayos ng ilang silid-aralan, paglalagay ng metal detectors at pagpapatuloy ng psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral. Nasa pangangalaga pa rin ng DSWD ang 2 minor de edad na suspect sa insidente at hinihintay pa ang resulta ng kanilang psychological evaluation. Samantala, mahigit 600 students na ang nabigyan ng psychosocial support habang 38 students naman ang tinuturing na high risk at sasailalim pa sa pangmatagalang intervention. Greg, sa oras nga na ito ay nagpapatuloy pa ang pagdinig tungkol naman sa timeline at pangyari kaugnay ng pagkamatay nga ng mga Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. At kanina lang nga ay naging emosyonal si Ateneo de Manila University President Reverend Roberto Bobby Yap habang muling nakikidalabhati sa mga pamilyang naiwan ng 2 atleta. At pag-uusapan din nga ang mga panukalang magpapalakas sa proteksyon ng mga student athletes kabilang ang mas mahigpit ng safety protocols at duty of care sa lahat ng school-sanctioned activities. Greg?